parang ang dami lang na iniisip mo. Kaya hindi ka nakakapag-start ng channel. Okay, alam mo naman yung positive na pwede mo makuha pag nag-start ka. Mhm. Pero, mayroon kang negative. Isulat mo yun. Ano ba yung humahad lang sa akin? Sulat Oo, mo. maganda yan. Diba? Sulat mo siya. Kung ilan yon, kung wala man dito sa mga nabanggit natin ngayon, pwede nilang i-comment na pwede pang maging Oo. hadlang yon. So how are you today, Hans? Still fine, kahit sa mga aberya na na-experience natin last night at hanggang ngayon. Ikaw naman, kumusta? Pangatlo na, medyo tired na. Pero okay lang, kasi meron tayong mga bagay na pinaghahandaan talaga. Lalo na itong pag-uusapan natin. Yes. Hindi kasi, few nights ago, tinanong niya sa akin, do you remember kung ano do you remember yung in-upload natin, unang-una natin in-upload dito sa channel natin? So yes, it is, why you should start a YouTube channel. So it's a very good, topic to discuss. Kasi doon, hina-highlight ko ano yung mapapala mo talaga. Yung benefits ng isang pagiging content creator. How about I ask you this question? Bakit hindi ka pa nag-i-start ng YouTube channel? So it's a different way na ang gusto din niyang patunguhan ay mag-start ako ng YouTube channel ko. Kasi may mga naisip ko lang na ang typical na naririnig natin kagaya nung why you should start a YouTube channel, lahat yun is the positive side. Yes, yung mga benepisyo na pwede mong makuha once na mag-start ka ng YouTube channel. Yes. Hindi na nadi-discuss o hindi na napo-point out yung kabilang side. Oo. Na, kasi it's all part of the circle. Diba? It's the yin and yang, the positive and the negative, and the good and the bad. Oo, na may hindi yung positive yung problema niya eh. Hindi. Alam niya kung anong benefit ng pagiging content creator. Alam niya may mga benefits yun. Ang humahad lang sa kanya, kaya hindi siya mag-start, is hindi yung na nadidiscuss yun. Yung negative side na pumipigil, parang it's a wall. Nagiging wall siya na para pataas na pataas na yung wall na yon hanggang wala na talaga siyang gagawin. Nung nabanggit ko sa ito, ano ba unang naisip mo na naging hindrance sa isang tao kaya hindi siya nag-umpisa ng kanyang YouTube channel? Yung iniisip mo na agad yung sasabihin ng manonood or ng ibang tao doon sa hindi mo pa naman nagagawang bagay. Ang una mo na agad na inisip is ano sasabihin nila? Rather than thinking kung ano yung mga dapat na ideas na i-execute mo. Ang mas pinili mong intindihin is yung sasabihin nila. Diba? Ngayon, it leads to something like, mas bigger problem. Bakit ka ba nagkaroon ng fear of judgment? It is because you are feared or you are fearing to have a failure. Personally, ayaw ko talaga na mag-build, ayaw kong mapahiya, parang ayaw ko na ma-judge. Ngayon, nag-start pa rin ako ng YouTube channel dahil binago ko yung mindset ko na hindi po pwede na hindi ka magkamali. Of course. Hindi rin po pwede na hindi ka mag-fail. At humanda ka na may gagawin ka at hindi, meron talagang sasabihin yung tao. Ma-criticize ka, ma-judge ka. Dapat pag pinasok mo yung pagiging content creator, matatag yung loob mo. Ayun, syempre, di ba? Mayroon naman, yung isa sa anxiety na nagdudulot sa kanya is yung kino-compare agad niya yung sarili niya doon sa mga matatagal na diba? Beginner ka pa lang tapos parang hindi ko kaya yun. Baka na yun matagal na yun, nagagawa nila yun dahil they gain a lot of experience. Diba? Ikaw nag-uumpisa ka pa lang, kaya yung iba napanghinaan na ng kalooban. Hindi ko kaya, ang hirap pala na maging content creator. Why are they making it a norm to compare yourself to others? To other YouTubers or to another colleague from work, di ba? Why is it a norm ba na gawin yun sa sarili mo? Di ba? Sino bang nagsabing ikumpara mo yung sarili mo dun sa di ba? Iba-iba tayo ng kayang gawin, iba-iba tayo ng ability, iba-iba tayo ng skills, iba-iba tayo ng projection or mindset, di ba?
So, why compare yourself to other people? Eh, paano naman yung, okay naman ako mag-edit, may alam ako sa pag-video, pero gusto ko talaga perfect ang pagkaka-execute. There's no such thing as perfect agad sa simula. Tandaan mo na if you are a beginner, content creator na beginner pa lang talaga, prone kang magkamali. Prone ka sa failure, prone ka sa mga lapses and mga mishaps. Isa sa pinagdadaanan ng isang content creator kaya hindi siya nagsisimula, sabi niya, wala akong pera. Financial constraints. Hindi ko kasi mabili yung equipment na gusto ko para to begin content creation. Nag-start tayo nung una, yung background natin, tela lang yun. Di ba? Oo, tala lang yun sa isang photoshoot na ginagawa ko kasi So, yun yung purpose talaga ng tela na yun. Pero ginawa namin siyang background. Tapos, yung nagbago tayo, nagkaroon ng wallpaper na background. Tapos ito, pangatlong set na natin to. Oo. Same background pero pangalawang ayos na ng set. Kasi so, all in all is nakatatlong set na tayo. Sa microphone, ganun din. Yung una kasing gamit natin is yung AirPods. Pero rinig ang buong barangay. Talaga. Pero kung hindi mo naman siya talaga mapapansin kasi dinidenoise talaga siya. Pero grabe, katakot-takot na minuto, inuubos sa pagdidenoise. Oo. Diba? Kaya bumili tayo nung lapel. Gamit pa rin naman natin. Gamit pa rin naman namin. Mic na nakakabit dito sa isang phone na gamit namin, Oppo. Sa magalang na phone. Itong isa, yung pangatlo naming mic na yung wireless mic kasi dalawa na kami nagsasalita. Kaya nag-purchase kami ng dalawang mic. Doon naman nakakabit sa isang phone namin. Kaya sa camera na gamit namin, hindi DSLR, hindi mirrorless, phone, camera phone. Isang magalang na camera at isang Redmi. Tapos yung lights namin ngayon, bagay, naman kami, umaga naman yun. pero may lights pa rin kami sa harap. Yung dalawang ring light at saka yung isang LED lamp. Oo. Pero yung mga practical lights. Charot. Pero nakapag-start tayo na ganito lang yung gamit. Hindi naman masama na mag-aim ka na sana maganda yung camera. Okay lang yun. Pero wag naman na maging hindrance yun para hindi ka makapag-focus. Hindi. Kasi diba, hindi sasabihin natin. Pero huwag muna tumahol yung aso. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Nakalimutan din yung sabihin ko. Bilisan mo. So, bakit mo sinasabi yan? May problema na nga financial. Actually, ang mga gamit na pinurchase namin is mura lang. Budget friendly. Hindi kami kumonsumo ng more than 5K. Diba? So sabi namin, meron kaming allotted na budget for that. Pero hanggang dun lang. Hanggang dun muna tayo. Ngayon, ito makaka-relate ka talaga dito eh. Isa siguro to sa pumipigil talaga sa mga tao na mag-content siya o mag-start siya ng kanyang YouTube channel dahil camera shy. Again, reason mo na lang, dahilan mo na lang yan. Kumbaga ako, yun din naman talaga problema ko, camera shy ako. Pero ginagamit ko ba siya na reason? Ginagamit ko ba siya na dahilan para hindi ako maging content creator? Para magkaroon ng wall to that? Hindi eh. Ang dami kong napapanood na content creator, hindi ko nakikita mukha. Yun yung faceless channel. Yes, exactly. Yung nabanggit ko sa'yo na it's a product review, ang nakikita lang is yung kamay niya. Naka-top view lang yung camera. So relaxing ng mga videos niya. Dinig na dinig mo yung pagbukas ng yung paghati niya dun sa tape. ASMR. Pero ang daming views nun. Talagang nakaka-relax. Tsaka yung yung isa pa na pinapapanood mo sa akin. Yung cooking channel siya na may salakot. Oo. Na hindi mo makita talaga yung mukha, side view lang yung Kasi ang pinipicture naman talaga niya is yung skills niya sa pagluluto. So, ano ba yung tinitingnan natin doon? Di ba yung pagkain? At saka yung view. Hindi rin tapos yun? magsasalita.
As in talagang, ano lang, puro galaw lang, walang View ng daldal, walang pagkain, daldal. or size, Tsaka- or na- Tsaka yung music niya is, ano lang, pang Grabe. vibes. Dahil, ang ang setting. settings kasi niya is nasa probinsya. Oo. Ang ganda, grabe. Nare-relax ako sa mga ganon. So, reason mo na lang talaga yung nahihiya ako. E di, do a faceless channel. Yun. Nandun ka pa rin, kung ayaw mo ipakita yung mukha mo. Nandun ka sa niche mo. O nagpapiano ka, hindi yung kuha mo yung Kamay mo. kamay mo. Mm. Kung nagigitara ka, ganun din. Diba? Oh. Kaya pwede, kahit Strings camera shy ka. Tapos kung nakabuild ka na ng confidence dahil lagi ka nagko-content, kung kaya mo nang humarap sa camera din, humarap ka na sa camera. Pero Kung hindi pa rin, talaga, okay still, lang. kasi sila, tuloy naman yung kanilang channel, pero hindi pinapakita yung mukha. Wala. Hindi pinapakita. Bata pa ako parang wala pa akong time dyan. Nung ano muna ako, enjoy life muna ako, content. Baby, you can Diba? enjoy life. Ganun. Diba? E paano naman yung mga ganon? So ano? Waiting for the perfect time. Yo. Kailan ba yung perfect time? Maganda na nag-uumpisa ka pa lang, bata pa lang. Kasi ang daming ideas ng isang... so fresh Oo, ideas. ang dami. Malikot pa ang isip. Tsaka, Mm. pag-acquire ng mga skills, ano pa, adventurous kasi yung mga yan eh. Ano ko? Risk taker? Pero naka-align pa rin naman ako doon. Adventurous pa rin ako. Mabata ka pa? Teenager. 10-ager. Ako 10-ager. Siguro. 10-ager. Oo. Panalo, 10 lang ako. Oo. 10-ager. Kasi kung ako, kumbaga, naisip ko kung 10 years ago, kung naisip ko yung ganito, sana nag-start ako 10 years Bata ago. pa rin kami. Di ba? 10-ager. Teenager pa rin. Di ba? Kumbaga, masarap lang na umpisahan mo na bata ka pa dahil you have a lot of time na Yung time, i-execute yung frame, mo. yung time Oo, frame. yung frame mo. Oo. Kasi bata ka pa Kasi eh. bata ka pa nga. Mm-mm. Diba? Parang ang dami lang na iniisip mo. Kaya hindi ka nakakapag-start ng channel. Diba? Na pwede naman pala. Ang dami mo lang talagang inilalagay na brick doon sa wall na tinatayo mo. Bakit ba? Magkakata mo Great Wall of China. Kaya ang ano nito, ang sa akin na ma-advise. Halimbawa, okay, alam mo naman yung positive na pwede mo makuha pag nag-start ka. Pero, mayroon kang negative. Isulat mo yun. Ano ba yung humahad lang sa akin? Sulat mo. Maganda yan. Di ba? Sulat mo siya. Kung ilan yon, kung wala man dito sa mga nabanggit natin ngayon, pwede nilang i-comment na pwede pang maging Oo. hadlang yon. Kaya sulat mo. Sulat. Ilan? 5. Negative yan. Dito naman sa kabilang Lagay mo banda, yung opposing. opposing naman. Pang-kontra mo. Pangontra mo. Tapos, dito ka mag-focus. Oo. So, depende pa rin naman yun eh. Kung ano pinipili mo. Is it the good or is it the bad? Or is it the positive, the negative, the yin or the yang, the pros or the cons? Diba? At the end of the day, you decide kung ano yung isusustain mo. Kung ano yung ikikik mo into your mind. And suggestion ko sa'yo, keep a healthy mind. For you to execute it healthily. Diba? Hindi pa tayo tapos. Dahil meron pa tayong next video na pag-uusapan about how to be a successful kahit nag-uumpisa ka pa lang, beginner ka pa lang.